Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, ako si Lorenzana pero Renzi na lamang ang itawag ninyo sa akin. Sisimulan ko ang kwento ko sa naging experience ko. Alam kong bilang Katoliko ay hindi tayo naniniwala sa concept ng reincarnation. Na kapag namatay ang isang tao ay hindi na mabubuhay muli sa ibang katauhan. At sa totoo lang ay hindi talaga ako naniniwala sa rebirth until may nalaman akong kwento mula sa aking tiyahin. Papa Dudut, noong bata pa lamang ako noon ay palagi na akong nananaginip ng mga unfamiliar people. And then may time din na naglalaro ako kasama ang mga pinsan ko sa pool. Naghahabulan nang bigla akong hinila ng pinsan kong lalaki palayo. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Bob. Biglang may nag-sink in sa isipan ko na parang nangyari na ito sa akin na hinila siya ng isang lalaki at biglang inilunod ang ulo ko sa tubig. Yan ang nakita ko sa aking isipan, bigla akong umiyak at napasigaw ng please Bob, tama na. At nabigla lahat dahil sa pagsigaw ko. Nilapitan ako ni Mama at tinanong kung anong problema samantalang naglalaro lang naman kaming lahat noong mga sandaling yon. Sinubukan namang magpaliwanag ni Bob. Kung anong nagawa niya, hinila lang naman niya ako dahil may ipapakita siyang kakaibang bagay sa loob ng bahay na natuklasan niya. Tinanong naman ako ni Mama kung ano ang nangyari, bigla na lamang akong umiyak. Bala kasi akong ilunod. Sagot ko habang humahagulhol. Agad naman itong itinanggi ng aking pinsan. Naguguluhan ako kung anong nangyari. Simula noon ay ayaw ko nang pumunta o maligo sa pool or dagat para maiwasan ang ganong vision. Sa kabilang banda, Papa Dudut, simula nang sumapit ako sa edad na 7 anyos, ay muli akong nanaginip na nilulunod siya ng isang tao sa tubig. Parang sapa o ilog. Isang beses sa isang taon, isang araw bago sumapit ang aking birthday ay napapanaginipan ko ito. Hindi ko alam kung bakit pero nung tumuntong ako sa edad na 12 ay na-realize ko na baka may kinalaman ang aking mga bangungot sa nakaraang buhay ko. That time kasi ay kausuhan ng teleseryeng Sa Dulo ng Walang Hanggan na pinagbibidahan ni Claudine Barreto at Carlos Agassi noon. Ang teleserye yon ay tumatalakay sa konsepto ng reincarnation. At naisip ko na baka kaya ako nananaginip na nalulunod ay maaaring sa past life ko ay namatay ako sa pagkalunod o pinatay ako sa pamamagitan ng paglunod. Hanggang sa isang umaga sa gitna ng aming klase, hindi ko na malayang naidlip pala ako at bigla akong nanaginip. Nasa isang lugar daw ako na hindi ko pa napupuntahan sa buong buhay ko. Ginala ko rin ang aking paningin para obserbahan ang mga tao at sasakyan sa paligid. Kinilabutan ako kasi para akong nasa lumang panahon. Tansya ko ay parang nasa 1940s panahon ng mga Amerikano kasi may mga nakikita akong mga sundalong mga foreigner. Tapos yung mga outfit ng mga tao, lalo na ang mga babae, very 1940s. Hindi rin may tatanggi na lumang-luma ang mga modelo ng mga sasakyang umaandar sa kalsada. Basilia! Hindi ko maaninag ang mukha kung sinong tumatawag ng Basilia dahil nasa malayuan siya. Basilia, nandiyan ka lang pala.
Muling sabi nito sabay lapit sa akin. Nung una akala ko ay hindi ako yung tinatawag niya pero nang lumapit siya sa akin ay doon ko napagtanto na ako palang ibig sabihin niyang Basilia. Tinitigan ko lamang siya ng diretso sa kanyang mga mata. Did we meet before? Tanong ko sa kanya. Ano ka ba? Pumunta ka lang sa Maynila, bigla mo na ako nakakalimutan. Si Daniel ito. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at hinigpitan. Teka, bitawan mo nga ako. Hindi kita kilala. Wala akong kilalang Daniel. Pumapalag na sabi ko. Nahawa ka na sa mga Amerikano, Basilia. May sama ng loob sa boses ng lalaki. Hoy Daniel, bitawan mo si Basilia. Binabalaan na kita na layuan mo si Basilia. At bigla akong hinila sa isang mafamilyar na lalaki. Nalilito ako sa mga pangyayari at paano ako naging Basilia at si Daniel ay sino siya at sino ang lalaking humila sa akin. Biglang tumunog yung bell ng school namin at tinapig ako ng kaklase ko. Doon ko lang na-realize na nakatulog lang pala ako. Dali-dali akong tumayo at lumabas ng classroom para umuwi na. Samantalang habang naghihintay ako ng jeep na masasakyan, may isang grupo ng mga lalaki na may parang pinagtatalunan sila. Akin na yan, narinig kong sabi nung isang lalaki na nagmamakaawa. Naibigay yung isang bagay. Naawa ko sa kanya at gusto ko siyang tulungan pero babae lamang ako at wala akong magawa kundi tignan lamang siya. Akin na sabi yan eh. Pakaawa ulit nung lalaki. Nagulat ako nang tinapakan ng matabang lalaki ang bagay na yon. At nagsitakbuhan ang mga yon nang may isang tanod na pumito sa kanila. Lumapit ako kaagad sa lalaking kanina lang ay binubuli. Are you okay? Tanong ko sa kanya. Nakayuko lamang siya at walang imik na habang pinulot niya ang bagay. Maaari naman niyang palitan hindi ba? Ang sabi ko sa kanya. Pero imbis na sagutin niya ako ay nag-walk out siya pero hinabol ko naman siya. Sorry, wala akong nagawa kanina. Siguro'y mahalaga ang bagay na yan sa'yo. Pwede namang ipaayos hindi ba? Dagdag ko. Wala pa din siyang imik. Kaya naman nag-decide na lamang ako magpaalam sa kanya. Pero patalikod na sana ako nang biglang nagsalita siya at tumingin sa akin. Naklaro ko yung mukha niya na parang nagkita na kami. Salamat, sabi lang niya noon sa akin. Samantala palis na ako noon nang biglang umulan ng malakas. Naghanap kaagad kami ng masisilungan ng lalaki. Napunta kami sa waiting shed. Sorry ulit kung hindi kita na ipagtanggol sa kanila. Muli kong sabi sa lalaki. Sanay na akong bulihin nila ako ng ganon. Lalo na ng pinsan ko na si Gerald. Yung mataba, aniya. So pinsan niya pala yon. Etong relo na ito, bigay kasi ito ng papa ko nung bago siya mamatay. Sabi niya na ingatan ko dahil mahalaga yan sa kanya. Bigayan ng isang mahalagang tao sa kanya. Kwento pa nung lalaki sa akin. Tinignan ko naman yung relo at oo, may kalumaan na yon. Anong pangalan mo? Usisa sa akin ng lalaki. Lorenzana pero Renzi na lang ang itawag mo sa akin. Sagot ko. Napangiti ang lalaki. Ano ba yung pangalan mo? Lakas makalola, sabi pa niya. Ako naman si Robertito. This time ay napahagikik na ako. Ikaw rin pala, lumang-luma na rin ang pangalan mo. Natatawa kong sabi sa kanya. Ewan ko ba sa mga magulang natin kung anong trip nila. Natatawang balik ni Robertito na mas kilala bilang Bert. Nang tumila ang ulan ay hiningi ni Bert ang cellphone number ko at binigay ko naman. At dahil uso pa ang text messaging noon, pumayag akong maging textmates kami. Pagkatapos noon ay nagkanya-kanya na kaming uwi. Kinagabihan naman ay muli akong nanaginip. Takbo lang ako ng takbo na parang walang katapusan sa isang madilim na lugar at humihingi ako noon ng tulong pero wala namang nakakarinig sa akin. Nadapa ako at naabutan ako noong humahabol sa akin. Hindi ba sinabi ko sa iyo na akin ka lang? Sabi nung lalaki na hindi ko man lang naaaninag ang muka dahil madilim. Nakahiga ako sa lupa at biglang hinawakan niya ang dalawa kong kamay na parang hindi ako makatakas
Umiyak na lamang ako at walang magawa kundi ang umiyak. At nakuha niya yung pagkababae ko. Umiiyak lamang ako sa isang damuhan na waray wala sa sarili. Basilia! Narinig ko ang isang lalaki na tumatawag sa pangalan ko at niyakap ako. Anong nangyari sa iyo? Sigaw niya sa akin na may halong pagka-concern. Niyakap ko lamang siya at humagulhol lamang ako. At tumarap ang lalaking yumakap sa akin. And na-confuse ako sa nakita ko, Papa Dudut, dahil ang lalaking yon ay walang iba kung hindi si Bert na lalaking nakilala ko lamang kanina. Hindi ko mapapatawad ang ginawang pambababoy ni Salvador sa iyo. Galit na pagkakasabi niya. Renzi! Bigla akong nagising nang marinig ko ang pangalan ko. Pagdilat ng mata ko, namalayang ko na lamang na may nag-iiyakang tao sa kwarto ko. At nalaman kong isa doon ay si Mama. Umiiyak siya habang niyayakap ako, Papa Dudut. Ano pong problema, Ma? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyari, bakit gano'n na lamang ang reaksyon ng aking ina. Kanina ka pa namin ginigising pero ayaw kang magising. Si Ate Lorna ang sumagot, ang nakatatanda kong kapatid. So panaginip lang pala ang lahat ng yon. Bigla na lamang akong napaiyak at ikinuwento sa kanila ang mga panaginip ko. Kinabukasan nasa school ako at lunchtime yon nang bigla akong nilapitan ni Ate Lorna since schoolmate lamang kami. Interested siya sa ikinuwento kong panaginip ko. Mahilig kasi siyang magbasa ng mga libro at nobela at sabi niya ay may nabasa kasi siya tungkol sa reincarnation. Ano, deal? Let's find out the answer, sabi niya. Tumango na lamang ako. But hey, hindi ba may nabanggit ka sa akin about Daniel? Si Daniel na nasa panaginip mo ay nakita mo na rin in real person? O sisa pa niya sa akin? Tumango lang din ako. Tinext ko si Bert pero unfortunately ay hindi siya nagre-reply. Kaya hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Kung nakalimutan na ba niya ako. Pero si Ate Lorna ay hindi sumuko. Nagsimula kaming hanapin si Bert, ang kamukha ni Daniel. Hinanap namin siya noon sa Friendster at MySpace pero wala kaming nakitang Bert. Kaya nagantay kami sa waiting shed kung saan kami nagkita ni Bert at umasa na babalik ang lalaki doon. Pero mission failed kami, Papa Dudut. Nang sumunod na araw, nagantay ulit kami ni Ate Lorna sa waiting shed pero failed pa din kami. Lumipas ang ilang buwan at hindi na nagparamdam si Bert sa akin kaya naka-move on na rin ako. Sa kabilang banda, in-invite naman kami ng tiyuhin ko sa dibo ng anak niya na si Mika. At isa kami ni Ate Lorna sa mga 18 candles ni Mika. At nashock ako kasi nakita ko si Bert. Yung lalaking nasa panaginip ko, isa naman siya sa 18 flowers. Pagkatapos noon ay biglang nilapitan ni ate si Bert at nakipagkilala. Pero imbes na kay ate siya tumingin ay sa akin siya dumiretso ng tingin. Maya-maya ay lumapit na si Bert sa akin. Pasensya ka na, Renzi, kung hindi ako nakapag-text sa iyo kasi na-snatch ang phone ko. Hindi ko na matandaan ang number mo. Paliwanag niya sa akin. Naintindihan kita, sabi ko na lamang sa kanya. Buti at nagkita tayong muli. Muling dagdag ko pa. May iko-confront kami sa iyo, Bert. Biglang wika ni Ate Lorna kay Bert. Kaya ayon, ikinuwento ni ate lahat ng tungkol sa panaginip ko. Medyo hindi siya naniwala kasi natural lang daw yon at maaaring nadala lamang siguro ako sa imahinasyon. Pero noong una kitang makita parang nagkita na tayo noon. Hindi ko maalala pero oo, nakita na siguro kita sa picture. Kinabukasan ay muling nagkita kami ni Bert sa isang coffee shop. Kasama ko din noon si Ate Lorna. May kinuha si Bert sa bag niya. Box? Tanong ni ate. Binuksan ito ni Bert at bumungad sa amin ng mga pictures. Matagal na daw yan sa kanya, sa tatay pa daw niya yan. Bigay daw yan ng isang malapit na kaibigan ng tatay niya. I was surprised na makita kung sino ang nasa mga larawan. Ito yung lolo ko at kapatid ng lolo ko, si Daniel. Halos mahulog ako sa kinakaupuan ko nang makita ko ang litratong yon at sa narinig ko.
At eto pala yung gusto kong ipakita sa inyo. Nasasabik na wika ni Bert. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang letratong may kalumaan na talaga. Nang iabot niya yun sa akin at nang makita ko kung sino ang nasa larawan, napaiyak na lamang ako. Oo, ang OA pero napaiyak ako dahil hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Siya yung nagbigay ng relo na ito. Sabay pakita niya sa akin ang relong hawak niya. Siya ang nobya ni Lolo Daniel, si Basilia. Napanakibibig na lamang ako sa narinig ko. So ang lahat ng mga napapanaginipan ko ay may connected sa buhay nila Daniel at Basilia. So parang reincarnated tayo nila Daniel at Basilia? Tanong ko. Oo Renzi, sagot ni Bert sa akin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga kamay ko. Naramdaman ko ang pag-ibig na nagmumula sa kanya. Samantala napagdesisyonan namin na alamin ang totoong pangyayari kung paanong namatay sina Daniel at Basilia. Then we found out sa pamamagitan ng mga panaginip ko, nalaman namin na ginahasa si Basilia ni Salvador at ito rin ang pumatay kay Daniel. Ayon pa sa nalaman namin, natagpuan si Basilia na wala ng buhay sa ilog at may indigasyon na nilunod daw ito o kaya namatay. Sa kabilang banda ay nalungkot kaming dalawa ni Bert sa nalaman namin. Pero sa kabila noon, desidido kami noon na ipagpatuloy na ang naputol naming pagmamahalan. And to make the story short ay naging boyfriend ko si Bert noong 3rd year high school na. At pagka-graduate namin ng college ay agad kaming nagpakasal. Sa ngayon ay nagkaroon na kami ng 2 anak at pareho kaming may magagandang trabaho. Naputol man ang pag-iibigan nila Daniel at Basilia pero pinagpatuloy namin yon ni Bert. At hindi naman ako nagkamali ng desisyon. Kasi mahal na mahal namin ang isa't isa at napakabuting asawa at ama ni Bert. Wala na akong mahihiling pang iba. Papadudot, sana po ay mapansin mo ang sulat namin. Hindi ito nakakatakot tulad ng horror stories na tinatampok ninyo pero isa itong kababalagan na hindi ko akalain na mangyayari pala sa totoong buhay. Sa mga naniniwala sa reincarnation, good. Pero sa mga hindi ay okay lang. Hindi namin kayo pipiliting maniwala. Basta kami ni Bert naniniwala sa reincarnation at napatunayan namin ito. Muli papadudot, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Renzi. Maraming salamat kay Renzi sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin tungkol sa reincarnation or rebirth. Kamakailan lang po ay nagtampok na rin tayo ng kwento tungkol sa reincarnation. Yung may pinamagatang past life na kwento ng ating letter sender na si Viran. Pero itong kwentong ito ni Renzi ay kakaiba at hindi nakakatakot kumpara sa naranasan ni Viran. Ang reincarnation ay isang paniniwala sa muling pagsilang sa panibagong katawan. Nangangahulugan ang salitang ito sa Latin na entering the flesh again. Sinasabi na ang soul o kaluluwa ng katawan ay hindi maglalaho. Patuloy lamang itong mag-e-exist nang walang hanggan kung saan ay paikot-ikot lamang ito sa iba't ibang laman tulad ng hayop, halaman, insekto at maging sa tao. Ang Hinduism, Sikhism, Jainism at Buddhism ay mga pinaka-main religions na naniniwala sa reincarnation. Base rito, ang buhay ng bawat tao sa mundo ay bahagi ng cycle of existence. Kumbaga ay cyclical or paikot-ikot lamang ang buhay at kamatayan. At ito'y nakapaloob sa tinatawag na karma. Ang ilang batikan sa kasaysayan kabilang sina Pythagoras, Plato, Socrates, Aristotle at Zeno ng Scythium ay naniniwala din dito. Ang Jewish Kabbalah ay bumabanggit ng isang ideya tungkol sa Gilgul Neshamot na ang ibig sabihin ay cycle of souls, kung saan ay pinapaniwalaan na ito ay nauugnay sa reincarnation. Ang ancient Christians naman ay tinanggap din ang ideyang ito. Tinatawag silang Gnostic Christians. Ang basis ng paniniwala nila sa bagay na ito ay nakasalig sa Biblia mismo. Ngunit noong 5th Ecumenical Council taong 553 AD ay opisyal na tinanggal ang ideyang ito matapos
mapagpasyahan ang kanilang konseho kung aling mga aralang ang kikilalanin nila. Ilan sa mga Gospels ng Biblia ay kasamang nireject din ng simbahan. Ang ilang Shia Muslim sects naman sa Islam religion ay naniniwala rin sa ideyang ito. Particularly yung Gulat sect, batay sa Muslim history ng ilan sa mga miyembro na nasa South Asia at Indonesia noon ay sinasabing tinatanggap nila ang paniniwala sa reincarnation. Kaya ang tanong, totoo ba ang reincarnation? Depende na lang siguro yan sa inyong paniniwala. Kung susundin mo ang Biblia at mga turo ni Kristo ay walang konsepto ng rebirth. Pero kung katulad ka ni Renzi na nakaranas ng sinasabi nilang past life, ay maniniwala ka talaga sa reincarnation. Ano man ang totoo, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Gian Gianna Vlogs. Sana po'y makapag-subscribe po kayo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.